walang makakahadlang sa inyong pagsunod, kundi ang inyong sarili. Amen. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Sinasabi ng Panginoon na mag-ingat tayo sa ating sarili. Kasi if you will watch and pray, makikita mo sarili mo, anong espiritu kumikilo sa iyo. Yun ang message ng Panginoon sa atin. The spirit influence and the spirit transfer. Kaya sa araw-araw nating pamumuhay, saksi ang langit at lupa, sabi ng Diyos. Ano bibiliin mo? Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, pati ang iyong binhi. So napakahalaga, kung sino man ang Kristiyano sa isang pamilya, check yourself araw-araw. Kasi kung anong spirit ang nasa iyo, mai-influence mo yung sambahayan mo. Kaya sabi ng Bible, kapag sumampalataya ang isa, lahat maliligtas. Bakit? Kasi mag-influence yung tunay na faith na nasa iyo, at yun ay lilipat. Katulad na nangyari sa sambahayan ni Timothy. Si Timothy ang naging batayan ng pananampalatayang nagta-transfer. Basahin natin. Teka, sandali ah. Sabi sa 1 Timothy 1:5. 2 Timothy 1:5. Na ilaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagay mo na kay Loida na iyong lelang. Ang lelang, malalim na sa lupa na yun ng lola. Pag lola, pag matanda-matanda na, lelang na yun. So sabi ni Pablo kay Timothy, nagsimula ang pananampalataya sa iyong lelang o sa iyong lola. Muna kay Loda na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. So nag-transfer ngayon doon kay Eunice sa nanay niya. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo din naman. Kaya nga may letters to Timothy. Ang anak-anakan ni Pablo, si Timothy at si Titus. Ang anak-anakan ni Pedro, si Mark. Kaya merong gospel ni Mark eh. Anak-anakan ni Pedro yon. Pero ang anak-anakan naman ni Pablo, si Timothy at si... Yun nga. So yun. Kaya na malagi ang espiritu sa kanila. So check ourselves lagi. Tignan natin, ano bang espiritu lang sa atin? Ano bang espiritu gumagalaw sa atin? Pag naramdaman mo na ng masamang espiritu, tumigil ka na. Hayaan mo ang espiritu. Mag-pray ka na kagad. Merong watch and pray. You will not fall into temptation. Kasi mahuhulog ka sa tukso eh. Kasi kapag pinabayaan mo yung espiritu na yun na kumilos, magkakasala ka. Kaya para malabanan yun, tumahimik ka muna, humingi ka ng tulong sa espiritu. You pray to the Holy Spirit. Panginoon, tulungan mo nga ako. Alisin mo nga ito masamang espiritu nag-i-influence sa akin. Tulungan mo nga ako, Lord. Makita mo, if you believe, kikilos ang Holy Spirit. Kasi lagi siyang nandyan eh. Pag humingi tayo ng tulong, tutulungan niya tayo kaagad. Kaya meron sa Galatians 6:2 sinasabi, ganito eh. Basahin natin yun ha. Galatians. Galatians 6:1 sabi dito, mga kapatid, kung ang sino man nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu, inyong panumbaligin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan. So kung meron ka daw itutuwid na asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo sa pananampalataya, chikin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y nasa espiritu ng kahinhinan o gentleness? Yun ang bunga ng Espiritu Santo eh. Can you control your emotion? Baka mamaya mainis ka, magalit ka. Kaya sila ang hinihingi ng Diyos. Pag mag-exhort tayo, kahit sino tao, check yourselves. Baka mamaya, mahawahan mo yung i-exhort mo o mahawahan ka niya. Kaya ito sabi, sa anumang pagsuway kayong nasa espiritu, inyong panumbalikin ng ganyan sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ng iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kasi kapag galit ang isang tao, sabi ng James 1:20, ang galit ng tao hindi tumutupad sa katwiran ng Diyos. So kung galit ang isang tao, tapos galit ka rin, World War III yun. Siguradong magbabaksakan kayo ng atomic bomb. Sigurado yun, bakit? Galit nga eh. Spirit yun, tatransfer siya, galit ka rin. Ano mangyayari pag pareho-pareho? Di ba? Kasabog yung gera yun.
Kaya kapag ang asawa mo, kapatid mo, anak mo, tatay mo galit, dahil medyo pumunta ka na sa lugar na tahimik, huwag mong kontrahin. Kahit tama ka pa, hindi papayag yun. Sabi sa, James 1:20, basahin natin. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ano ba katuwiran ng Diyos? Word of God. So hindi ka daw may impluwensyahan ng Holy Spirit. Kasi hindi mo tatanggapin ang gabay ng Espiritu Santo. Ang tatanggapin mo, yung nasa isip mo, yung emotion mo. Pag naramdaman mo naiinis ka na, nagagalit ka na, tigil ka na rin. At yun naman nasa tabi mo, kahit tama pa siya o mali ka, tumahimik ka na rin. Kasi hindi nga gagawa ng katuwiran ng Diyos ang galit ng tao eh. So period na yun, hindi ka na pwede mga tuwiran doon. Ang meron lang galit, yung tinatawag na holy anger of God. The holy indignation of God. Banal na galit. Eh sa Diyos yun. Eh tayo pag nagalit, hindi naman banal yung galit natin. Talagang galit tayo eh. Umaabot tayo ng isang linggo, isang buwan, isang taon. Minsan ayaw na talaga magbatian. Ayaw na magpatawaran. Hindi ang galit ng tao. Pero ang galit ng Diyos, mayroon righteousness yun eh. Katulad ni Kristo, tinan mo. Ba't niya itinabo yung mga hayop doon sa ginawang palengke yung bahay ng Diyos eh. Ang purpose ng bahay panalanginan ng Ama. Yung bahay, ginawang market eh. Ano ginawa niya? Tinawag niya yung mga money changer doon. Pinagkahagupit niya yung mga hayop para lumaya. Tinanggal niya yung kulungan. Nagalit si Kristo, pero wala siyang kasalanan doon. Bakit? Holy indignation yun eh. Holy anger of God yun. Pero mo yung bahay ng Diyos, dapat panal lang yun. Ginawa niyo nandun din ang mga prostitute, mga nanakaw, lahat na nandun. Den of thieves yung lugar na yun. Sinalaulan nila, sino hindi magagalit? Miski ikaw, sa bahay mo, bigla may papasok, kasalulay, magtataboy ng putik. Baka magulpi mo yun, mapatay mo pa yun. Wala kang kaso, trespassing yun. Hindi mo naman gagawin yun. Palalayasin mo katulad ng ginawa ni Kristo. Pinalayas. Hindi pinatay ni Kristo, pinagpapalumang na tao. Ang mga hayop ang pinalayas niya. Kumbaga hayop ba ang espiritu mo, dapat kang palayasin. So ganoon mga kapatid, check yourself lang lagi. Checkin natin. At yung pakikisama natin sa kalubelo natin, checkin natin. Kasi go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Sabi sa Proverbs 13:20. Lumakad ka nakasama ng mga pantas na tao. Sino ba yung pantas? Sino ba yung matalino? Anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ang pantas. Bakit yung mga unbeliever hindi pantas? Anak ng demonyo yun eh. Wala lang alam niyo tungkol sa Diyos eh. Ang alam nila, katwiran nila, katalinuhan nila, kabaitan nila. Huwag ka daw sasama dyan, lalo sa kilala mong masamang tao. Hahawakan ka niyan eh. Lumakad ka nakasama ng mga pantas na tao, ikaw magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang, mapapariwara. Kung hangal lang kasama mo, mapapasama buhay mo. Kasi may sinasabi sa 1 Corinthians 15:33 ang ganito. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo to. Huwag tayong padaya. Kaya nga ang ginagawang example lagi yung kamatis. Bakit? Manipis yung epidermis ng kamatis, madaling mabulok. Kaya sinasabi, pag may bulok na isang kamatis, kahit na napakaganda ng kamatis sa pagtagal-tagal, mabubulok yan. Kaya cancer cells yun eh. Kaya hindi naglalagay ang Diyos. Pag may nakita ang Diyos sa iglesia na may cancer cells, binubunot niya kaagad. Kasi mahahawa iglesia. Ako, nahawa din ako dyan. Nung araw okay lang din naman ako. Hindi naman ako talagang Pero nung nakasama ko na lahat ng mga drogista, lahat ng masasamang barkada, naging ganun ako. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya pag sinabi mo, sino ba ang kaibigan mo? Alam na ng mga tao sa paligid kung ano ka. So
Kita mo tayo ngayon, wala naman tayo mga barkada. Ang barkada natin, nanay natin, tatay natin, mga kapatid na. Yan ang tamang barkada. Yun ang talagang tropa. Charity begins at home. Kaya sabi ko nga pagbaksak ng dollars ng US, sunod-sunod na yan malapit na mangyari yun Ubusin na lang natin ang buhay natin sa kasama ating magulang at kapatid. Magmahalan na lang tayo mga kapatiran sa iglesia. Wala nang matitiso. Kasi ang Diyos bumabatay sa araw na ito. This is the day of salvation. Hindi kahapon, banal na banal ka kahapon. Sana kung nag-rapture kahapon. Ngayon, ano ang buhay mo ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Katulad natin, nasa espiritu tayo. Bakit? Nag-worship tayo sa Panginoon, kikinig tayo ng Ebanghelyo. So mag-rapture na niyo, kasama tayong lahat. Paano yung iba? Na nabubuhay sa sarili nila. Ang Diyos bumabatay lang ngayon. Today is the day of salvation. Hindi ka sinabing tomorrow. O yesterday is today is the day of the Lord has made this day, so we must be glad in Him. This is the day. So mabubuhay lang tayo sa araw na to. Bukas, today na naman yun. So mabubuhay na, pipili ka na naman ng buhay. Bagong buhay ba? Lumang buhay. Ikaw ba'y mabubuhay sa salita ng Diyos o hindi? So madali lang mga kapatid Kasi yun ang gabay ng Espiritu sa iyo araw-araw Sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo kung ano gagawin mo. Kaya sabi nga, bigyan mo po kami ng aming kakainin sa araw na ito. Ang Espiritu Santo magbibigay ng pagkain mo, humingi ka ng pagkain. Kasi si Satanas, pakakainin ka ng kahit ano nun. Puro masasarap pakakain. Usually, tingnan nyo, yung lahat ng masasarap na pinakain, madaling namamatay din. Pero kita niyo yung walang makain, nabubuhay pa ng matagal. Sabi yung nga taong grasa, daig pa yung mga anak ng milyonaryo. Wala nga pinagkakain yan. Minsan pa lang maligo, baka hindi nga naliligo, bakit binubuhay pa ng Diyos? Di ba? So ang buhay hindi nasa kasaganaan ng yung tinataglay Ang buhay ay sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kabanalan. Kaya sabi ng Diyos, magsanay kayo sa kabanalan. Paano yun? Araw-araw ka mag-practice ng kabanalan. Ano yun? Ipamuhay mo araw-araw ang Word of God. Mabuhay ka kay Kristo. If you are filled by the Holy Spirit, walk in the Holy Spirit. Kung si Kristo yung sumasa inyo, lumakad kayo ng inilakad ni Kristo. Ang Panginoong Jesus hindi magpapagaling ng may sakit, hindi bubuhay ng patay, hindi makapatid kung walang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gumagawa kay Kristo. Ganon din tayo. Kaya nga magiging katulad tayo ni Kristo na ang Holy Spirit ang gagabay sa atin. Kaya nga pinatira na Forever and ever nandyan ang Holy Spirit. Tinatakan na tayo ng tatak ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Mag-iingat tayo, don't grieve the Holy Spirit, baka lisanin ka. Katulad ni David. Sabi niya, Panginoon, wag po akong lisanin ng iyong Espiritu Santo. Gawan mo ako ng matuwid na Espiritu. Kasi the Spirit transfer Alam nyo, na-improve namin yan. Kasi nag-experiment ako Kasi by your words you are justified, by your words you are condemned. And the words transferred, the word is God, and the word is power. Naikwento ko na to sa inyo Naglagay ako sa 2 baso ng bigas, nilagyan ko ng konting tubig. Inilagay ko doon sa isa holy, doon sa isa wicked. Nasa ibabaw ng rep namin. Sabi ko sa kanila, kada kayo gigising o dadaan kayo dyan, yung wicked, sabihan nyo ng lahat ng wickedness. Yung holy, salitaan mo ng lahat ng holiness. After a week, makikita nyo, yung wicked nangitim. Pero yung holy, puti pa rin siya. May konting itim din. Pero hindi katulad ng pinagsasalitaan mo ng masama. Ang bilis mabulok, ang bilis maitim. Kaya huwag kayong magsasalita sa mga anak nyo. Ubod mo ng tanga. Ubod mo ng gago. Tanga kasi. Buti pa yung kapitbahay natin, mga talino. Ikaw, ang tamad-tamad do, wala kang kwenta. Nagpo-produce yung power na yun. Ang mga anak mo nga magiging tanga, gago, walang kwenta. Bakit? Sabi mo Hindi naman kukontrahin ng Diyos yung sinabi mo Kaya pag sinabi mo, Panginoon, hindi ko po kaya. Ang sasabihin ng Diyos hindi mo kaya. Kasi affirmative God hindi siya negative God. He's a yes God. Amen God siya. Amen, come Lord Jesus. Hindi nagsasalita ang Diyos ng no. Kung ano sinabi mo, tatanggapin lang yan. Panginoon, hindi ko po talaga kaya Hindi mo makaya. Panginoon, kaya mo. Tignan mo yung may ketong. Sabi ni Chris, ano kung gusto mong gawin ko sa'yo? Linisin mo po ako. Gusto ko rin, malinis ka na. Kasi kung ano gusto mo, mangyayari yun By faith.
Kaya magaganap sa inyo ang lahat ng bagay by faith. It is done unto you as you believe. Spirit of faith binigay sa atin. Kaya yung spirit faith na yun, tatransfer yun. Kaya kapag ikaw, makikita mo, pag may kausap kang iba, nasa espiritu ka ng Espiritu Santo, makita mo, mai-influence mo yung tao na yun. Gusto niya makinig sa'yo. Gusto niya magtanong, bandang huli. Kasama mo na kahit itabuhin mo. Sasama. Example na si Manuel. Kung mo nakikita ni Manuel ang pamumuhay ko sa opisina, lagi lang din ako nagbabasa ng Bible doon, tahimik. Nag-inquire sa akin, sinagot ko, Christian ako. Bible believer ako. Gusto niya sumama sa akin. Ay, huwag, mahirap yun. Huwag ka sumama. Mahirap yung maging Kristiyano. I-deny mo sarili mo. Iiwan mo lahat ng uri ng pamumuhay mo masama. Mabubuhay ka kay Kristo. Kaya mo ba yun? Oo, kaya ko yun. Wag na. Sa bandang huli, kasama natin si Manuel. Bakit? Nandun yung espiritu, nag-influence yung espiritu sa kanya, nag-transfer. Kaya gustong-gusto niya. Kasi ako rin, gustong-gusto ko maging Kristiyano nun eh. Naghahanap ako ng paano magiging talagang nasa Diyos. Kasi araw-araw durog eh. Araw-araw basag. Ito na lang ba talaga buhay? Tatanong ako sa Diyos, Panginoon, ito ba buhay? Araw-araw laseng, araw-araw basag, araw-araw basus, araw-araw masang. Wala bang iba? Kahit sa barkadahan namin, kapag sabog na kami, pag may nakatabi ko isa, tatanong ko, pare, ano ba ang buhay natin sa lupa? Ganito lang ba? Walang masatisfy sa akin sa sagot. Naghanap na ako na, nung pala may calling ako, hinahanap ko pala ang Diyos. Dinatagpuan ko, kasi sabi ng Diyos eh, tumutungay siya mula sa langit, hinahanap niya, humahanap sa Kanya. Tumutungay siya mula sa, hinahanap niya ang naghahanap sa Kanya. O magtatagpo. Bakit? Eh hinahanap ng Diyos, yung hahanap sa Kanya, hinahanap din ng Diyos, yung humahanap sa Kanya. O di magpapanagpo, ganun ang nangyari sa akin. Gumawa pa nga ako ng ano nun, yung parang kaisipan, consciousness, yoga consciousness through Jesus Christ. Pinaghalo ko. Parang kanta niyo sa Pagita, ang ganda na sana eh, sa Diyos lamang eh. Okay yung kanta na eh, pero bandang uli, hari-hari, Krishna, patay. Nadisgrasya, nasingitan ng maling aral. Tama na sana yun sa kanya, ang pag-ibig sa Diyos lamang. Wala nang iba kundi sa Diyos lamang. Kasi sa wis eh, nakita niya ang pag-ibig sa Diyos. Pero bandang uli, hari-hari, Krishna. Eh, Diyos ng ano yun, mga Hindu eh. Si hari-hari, si Krishna. So mali na naman. Tama na sana, may Diyos na eh. Kaso sinong Diyos? Hindi lahat ng may Diyos, tama ang Diyos. Ang Diyos natin, yung lumikha ng langit at yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yun ang Diyos natin. Kaya ang lahat ng tao, alam nyo, may Diyos. Ang lahat ng tao, may Diyos. Ang tanong doon, yung ban Diyos na yun, yung tunay na Diyos. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos, wala nang iba. Maliban sa akin, ako ang Diyos. I am what I am. So, ganun eh. Mapalad tayo. Bakit? Tinawag tayo ng Diyos. Bakit? Narinig natin ang tinig ng Ama at natuto. Dinala tayo kay Kristo. At yung mga halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Kasi hindi pwede. Mahahalo eh. Pag nahaluan ng bulok na kamatis, ang isang kaing na kamatis na kahit napakaganda, mahahawa. Hindi pwede. Bakit? Parang gangrena eh. Yung cancer cells ng ng tomato pupunta sa iba, makakain na alis agad ng Diyos yun. Konting libadura nagpapaalsa ng masa. Kaya hindi pwedeng sumama ka sa mga unbeliever, mahahawa ka. Tulad ko, ang lakas ng faith ko sa sarili ko eh. Ay hindi ako magiging durugista. Ito yung testing lang to, pinag-aaralan ko lang to eh. Testing lang. Curiosity kills the cat. Sa curiosity ko, kills the cat. Napatay ako nung kako-curiosity ko. Hindi na ako nakaalis, napasama ako sa lahat ng mga durugista rito. Ako pa nga ang leader, tsaka yung pilisang ko. Kami pa si Mono eh. Pero nung bandang huli, nararamdaman ko, ayoko na, walang kwenta to. Hindi na ako makaalis, nahook na ako eh. Buti na lang, may Diyos. Saved by the bell. Kasi nasa kumunoy na ako eh. Hindi mo naman matutulungan yung sarili mo umalis sa kumunoy. Sino yung nasa kumunoy na natulungan niya ang sarili niya, kahit alam mo pa technique? Eh kung malawak yung kumunoy, maliban na lang mayroong magliligtas sa iyo. Yun ako. Nasa kumunoy na ako eh. Wala nang pag-asa. Pero dahil may plano ang Diyos sa akin, niligtas ako. So inalis ako sa kumunoy, malinis na ako. Pero may putik pa yung paa ko. Nagpuputik pa, nagkakaroon pa ng dumi. Bakit? Naglalakad ka pa sa bundo eh. Eh sabi, maglinisan kayo ng paa. Sabi sa Galatians 6:2, basahin natin yun.
Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kasi bawat isa sa atin pumapasa ng krus ni Kristo. Ano yun? Word of God. Bawat isa sa atin, tutunod tayo sa Word of God. Magpasanan kayo ng Word of God. At ito pa rin ninyong gayon, ang kautusan ni Kristo. So ang kautusan ni Kristo, yung krus na binubuhat natin. Kaya sabi ng Psalm 68:19, binubuhat niya araw-araw ang ating pasan. At yung sa Isaiah 26:12, sinabi niya, lahat ng gagawin natin, ginawa na niya. Ezekiel 36:26, ginawa na niya lahat. So ang gagawin na lang natin, manatili sa pananampalataya. Keep the faith. Panghawakan mo mabuti yung nasa iyo, baka maagaw ng iba. Ano yung panghawakan mo? Yung faith in the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos na itinatanim sa ating kaluluwa, yun ang makakapagligtas ng kaluluwa natin. So check yourself sa araw-araw. Ikaw ba'y nasa Word of God? Kasi si Moses, tinawag ng Diyos si Moses eh. Sabi niya, pulungin mo yung lahat ng Israelita sa akin. Pipili ka ng 70 elders, papasahan mo ng Espiritu. Sabi sa Numbers 11:25. Alam nyo, itong transfer of the Spirit na ganap sa iglesia natin yan. Naikwento ko na sa inyo, tinawagan ako. Nung anak ni Brother Manny, sabi niya, Brother Larry. Sabi ni Papa, papuntahin nito dito sa Santo Cruz ang lahat ng member ng LCD. Ay ko, bakit? Urgent daw to, sabi ni Lord sa kanya. Isanin mo, ito ang pinasabihan, isanin mo ang iglesia. Tinawagan ko ng tinawagan matatang, tinawagan ko si Manuel. Eh, nung araw na yun, bumabagyo. Kaya nga, pinigilan si Manuel, pero hindi napigilan. Bakit? Yung spirit of faith na i-transfer ko sa kanya, matatag eh. Kasi matatag din ang faith ko, mga kapatid eh. Binigyan ako ng spirit of faith na matatag. Kahit ano gawin mo sa akin, hindi ako bibitaw. Kahit putulan mo ko ng ulo, barilin mo ko, hindi ako bibitaw. Nandun ang faith ko. Kaya ito, naipasa. Nung gabi na yun, naipasa ni Brother Manny sa lahat ng nagpunta doon ng spirit. Ito sabi, Numbers 11:17. At ako'y bababa at nakikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo. At aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. So ganoon din yung magpasanan kayo, Galatians 6:2. Magpasanan kayo ng dalaan para hindi ka magpasang mag-isa. Kasi ang hirap nun, biruin mo, pangungunahan ni Moses, 6 million. Wala pa doon ang bata at babae. Lalaki lang yun, 6 million. Kaya yun nasabi ni Jethro sa kanya, mapapagod ka, magkakasakit ka, mahirapan ka. Humirang ka ng 70 elders na papasahan ng Espiritu. Yun nasabi ng Diyos sa kanya. Sabi sa 25. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha ng Espiritong sumasa kanya at isinalin sa 70 matanda at nangyari na sumakanya ang Espiritu ng hula, ngunit hindi sila umulit. So ibig sabihin, yung transfer of the Spirit, kung titignan nyo, Xerox copy talaga ng iglesia ng Israel ang iglesia natin. Pati yung transfer of the Spirit, ginawa kay Brother Manny. Siya ang naging si Moses, siya ang propeta ng bayan, siya ang ama natin. Nagawa yung gabi na yun, kasama yung si Manuel at member ko. Ito mo, nanatili lang sa atin, ako si Manuel. Ito na natili sa LCD, hanggang nasira ng LCD, ginawa ng ACLJ. Ang Diyos ang nangangasiwa eh. Iba't iba ang administration, pero iisang espiritu. Iba yung administration ni Brother Manny bilang apostol, iba yung administration ko bilang bishop, pastor. Pero iisang espiritu yun, kasi nagsalin na nga eh. At meron ba nga yan, sa Baras pa rin, pinatawag ako ni Brother Manny. Eh, noong panahon na yun, persecuted si Brother Manny, pati ko, nag-isip ng masama. Sabi niya, tawagin mo si Larry. Papuntahin mo dito, transfer mo yung spirit. Eh di pumunta ako, sabi ko, Brother Manny, tinatawag niyo daw ako. Tatransfer ko sa iyo yung spirit. Eh nung panahon na yun, talagang magulo isip ko. Duda ako kay Brother Manny. Pinasahan ako ni Brother Manny. Sabi ni Brother, okay na. Ito, Brother Manny. Pasensya na ho kayo, pero masama kaisipan ko sa inyo. Sa ibang araw niya lang ako, aalis na muna ako, magsisisi muna ako. O sabi ni Brother, sige, pag ready ka na, bumalik ako. Ready, maya ilang sandali na, ready na ako, bumalik ako. Yun, pinasahan ako. Kasi pag masama ang isip mo sa isang tao, hindi papasok ang spirit. Hindi ka ma-influensya ka magtatrans. Bakit? Kontra ka eh. Ay sabi kay Brother Manny, katawarin mo ko, Brother Manny.
Kasi grabe yung persecution kay Brother Manny noon. Pati ako nag-isip naman, kasi si Brother Ross na nagsasabi sa akin, siyempre, pastor ko yun. Igagalang ko yun, baka nga tama. Pero bandang huli, sabi ko, paninira ito, Lord. Dinabayan ako ng Espiritu, paninira sa apostol yan. Nagpunta na nga ako kay Brother, humingi ako ng tawad kay Brother Manny. O pagkaraan ng ilang oras lang, bumalik ako, okay na, ito na tayo ngayon. Pero ako, hindi ko naman gaya, hindi naman sinasabi ng Diyos na gawin ko sa inyo yun Brother Manny, yun ang pamamahala ng Diyos, apostol yun Hindi naman ako apostol Meron tumayong apostol dito na disgrasya, si Brother Ross. Hindi naman sa bishop siya Ba't siya nag-a-apostol? Nagtayo ng 7 bishop, ang apostol gumagawa noon. Kita mo, natanggal sila lahat. Bakit? Sumobra faith niya lumagpas sa langit. Sabi, ayon na sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos ang isa, doon sila magnasiwa. According to the faith, what God is given. Ano ka, propeta ka, di mag-prophecy ka. Pastor ka, di mangasiwa ka. Yung pastor, huwag pakialaman yung prophecy ng propeta. Yung propeta, huwag pakialaman ng pamumuno ng pastor. Kasi yun ang kalooban ng Diyos Autonomy lahat tayo. Let the Holy Spirit do His way. Iba't ibang pangasiwa, pero isang espiritu na. Kaya, natututo tayo sa lahat na nagaganap sa atin sa iglesia. Si Brother Manny nung mga panahon na yun, alam nyo, napakalungkot. Pinupuntahan ko lang lagi, inaalo ko lang yun. Tapos, kasi delikado yung ni Brother Manny yun. Pag mahina faith mo, hindi mo talaga gagawin yun Alam nyo yun tungkol to sa sa sex Yung paghihiling sa sex. Ginawa ko to kay baby, effective, gumaling si baby. Kaya sabi ni Brother Manny, patotoo mo yan. Pinapatotoo ko nga. Sabi ko, ba't ganun sila, Ba't ang mga doktor pumapayag yung pag-checkin yung babae, may OB-GYN ba't pumapayag kayo ang doktor ipaglalagay kahit ano doon? Pero kapag tayo rito, hindi kayo pumapayag. Nagamitan ng paglalehers doon. Ano nga ito, very sensitive to Kaya na-persecute si Brother Manny, mga hangal sila Gagawin ba ng Diyos sa sugo yun? Tsaka may pruweba ako. Ginawa ko yun, gumaling si baby. At tagal-tagal na masakit lagi puso ni baby. Meron siyang dinaramdaman, pero nung gawin ko yun, gumaling siya. Kaya sabi ni Brother Manny, patotoo mo yan. Kasi lungkot na lungkot si Brother, yung pinagagawa ng Diyos sa kanya, kinukontra ng iglesia. Dapat pasakop ka sa namumuno. Huwag kayong hindi pasakop, sabi sa Hebrews 13:17. Buti pa, basahin natin yun. Hebrews 13:17. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may tagalakan at huwag may kahapis sapagkat sa ganito hindi nyo mapapakinabangan. So hindi nyo pakikinabangan ng iglesia kapag ang pastor nalungkot dahil sa ginagawang pagharas. Kaya nung malungkot si Brother Manny yun, talaga akong ginamit ng Diyos. Lagi ako nagpupunta, inaalok o kwentuhan kami. Kaya yung mga anak ni Brother Manny, sabi niya, si Brother Larry, anak-anakan niya ni Papa Kaya pinersecuted din ako Parang yan sa si Lazarus, nung buhayin mag-uli ni Kristo. Pati si Lazarus, pinersecute, gustong patayin din. Bakit? Malaking patotoo si Lazarus, pero binuhay siya. Nandun siya kay Abraham bosom. Pinaalis siya ng Diyos doon, binalik siya. 4 days ng patay. Na-experience ni Lazarus kung paano mabuhay sa Abraham bosom. Comfort doon, hindi katulad doon sa Hades, torment. Kaya alam na ni Lazarus kung paano pagpunta doon. Kaya si Lazarus, according to history, naging bishop daw yun sa Ethiopia. Ewan natin. Proverbs 22:24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at maiinit tao, huwag kang makisama. So tignan mo, lagi ba mainit ang ulo nito? Walang kibot na naiinis, walang kibot na nagagalit. Huwag kang makisama dyan. Bakit? Hahawahan ka, ikaw magiging mainisin ka. Mainit. Bakit? Ititransfer nga ang spirit niyan Kaya sabi, go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Pumili kayo ng kaibigan. Wala naman pipiliin kaibigan kundi ang asawa mo at ang mga anak mo. That is the best friend. Asawa, mga anak.
Kahit nga asawa at mga anak nga, nag-aaway-aaway lagi. Bakit? Hindi kasi magkaibigan. Pero kung ang asawa mo, kaibigan mo, ang anak mo, kaibigan mo, iba yung kaibigan, sabi ni Kristo, hindi ko na kayo gagawin alipin kaibigan. Kasi iba treatment sa alipin, iba treatment sa kaibigan. Ang treatment ng magulang sa anak, ang sasabihin ng magulang, anak lang kita. Ano sasabihin ng anak? Nanay lang kita. Di ba? Nangyari sa akin, alam nyo, maliit pa ako, nagpiplex na ako dito sa amin. Alam nyo, sinasabi nila kapag nagpiplex ako sa kanila, sinasawat ako sila yung mga magulang ko. Huwag kang makialam dito, anak lang kita. Sabi ko, pag anak pala, walang makialam pala. Ganun ang magulang, naubod ng sama. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong gagaya sa inyong mga magulang. Kaya ang mga anak nagtuturo ngayon sa magulang. Tingnan nyo, puro kayo hindi mga magulang. Ang gugulang nyo, pero hindi kayo magulang. Hindi pa kita nyo, puro bata tinatawag. Wala tayong makikita lelang dito, katulad nung nanay ni, si Loida, na lelang ni Timothy. Wala tayong makita rito eh. Pero tayong makikita rito, bihira din naman mag-worship. Pero tignan nyo, ang mga kapatiran natin, puro bata. Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng Diyos eh, in the last days I will pour out my heart to all flesh. Your young man shall dream dreams, shall see vision. Ibubuhos ko ang Espiritu sa mga lalaki at babae ng mga anak ko. Ang matatanda, mananaginip ng panaginip. So okay pa rin yung matanda, mananaginip pa rin ng panaginip. Pero yung mga pinaggagawa ng mga matatanda, ng mga magulang natin, ayon sa kanilang natutunan yun nung araw pa. Akala nila tama sila. Kaya nung nangangaral ako sa mga relatives ko alam mo sabi sa akin, pag sinasalitaan ko nanay ko, nanay, ganun. Isa lang ang basis natin, faith in the Bible. Sabi ng nanay ko, oy, Larry, ikaw ay papunta pa lang, ako pa uwi na. Sabi ko, ba't hindi tayo nagkasalubo? Alam nyo, ang yayabang nila. Tapos nung pinangangaral ako sa mga relatives ko, alam nyo sabi sa akin, doon ka mag-preach, yung itinuturo mo, pamuhay mo. Ibinato pa sa akin. Samantalang gusto ko lang naman ipahalagang ebanghelyo, maligtas sila. Halos lahat yan, napuntahan ko, mother side, father side. So, nung matapos ko, wala na, bahala na doon sa inyo, ayaw nyo, di huwag. Hanggang saan namatay lahat. Ewan ko, sana naligtas. Pero alam nyo, lahat ng namatay sa kamay ko, tingin ko naligtas. Yung nanay ni Delma, yung tatay ni Rolly, o the last breath niya yun, bago namatay, ako yung nandun. Ako yung kausap, nagpe-pray kami, tapos namatay. Tapos yung dalawa kong tiyahin sa Taytay, sa pinagbuhatan, namatay din yun. In the last breath, ako rin nakausap. So, sabi ko, ito siguro mga ligtas. Kasi nakapag-pray pa kami sa mga nakapaghingi ka ng tawad, parang yung nandun sa cross nakahingi ng tawad yun. Pero masama yun. Hindi Kristiyano yun. Pero iniligtas ng Diyos yun, ano sabi ni Kristo, sa araw na ito, ipagsasama kita sa aking paraiso. Yung araw na yun, sinasalita na, ipagsasama kita, o hindi future pa yun. Sa last judgment pa yun. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung araw-araw na buhay. Yan ang pinaka-importante, yung everyday life. O mamaya, okay na naman tayo ngayon, o bukas. Bukas na naman. Lalo sa prayer, sa gabi. Gamitin natin yung kapangyarihan ng binigay sa atin. Power of protection. Sa gabi, alam nyo, ang Diyos inutusan ng lahat ng anghel niya to encamp the saints. Inutusan na ng Diyos ang lahat ng anghel natin. Alagaan tayo. Pero kahit nautusan na yun, utusan pa rin natin. Tawagin pa rin natin kasi nandyan lagi ang mga anghel at ang Espiritu Santo. Nakasanayan ko na yun. Pag ako matutulog, ato Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus Ama, bagamat nautusan mo na yung mga anghel, hinihiling ko po mga anghel na gwardiya sa akin. Palibutan niyo po ako ng mga anghel dito sa aking kwarto, sa bawat sulok, huwag niyo pahintulutan makapasok ang demonyo. Kasi papasok ang masamang espiritu. Kailangan may gwardiya sibil doon. At lahat ng mga anak, isa-isahin ko yun, lahat ng mga anak ko, mga apo ko, mga in-laws ko, lahat ng members na iglesia. Tinataniman ko ng mga anghel kayo, bawat lahat. Kasi ang mga anghel, ang trabaho ng anghel, para tayo, mag-service sa mga maliligtas. Hebrews 1:14. Yun ang pagkatalikha sa kanila. Ganun tayo kamahal ng Diyos.
Hebrews 1:14. Ang hirap nitong bagong Bible. Hindi baga silang lahat, kita mo, lahat ng nilikha ng Diyos ng mga anghel. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, ministering angels, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Isinugo, Sam. So isinugo na yan, lahat ng anghel, nagbigay ng Diyos sa atin ang guardian natin. Guardian angels, lahat tayo. Hindi natin alam kung gaano karami. Kasi kay Elisha, napakarami nung buksan ng mata ni Gishi. Kasi natatakot si Gishi. Napakaraming Philistines nakapaligid sa kanila. Eh sabi ni Elisha, kung matakot Gishi, mas marami tayo. Nag-pray si Elisha na buksan ng mata ni Gishi. Nung makita niya sa katerba, nakapalibot, napapalibutan yung Philistine, natuwa. Ay ubod pala tayo ng dami. Ay hindi na natakot si Gishi. So ganun din tayo, hindi natin alam ilang ligo ba. Kasi ang bilang ng mga laksa-laksa. Pagsabihin, hindi na mabibilang, laksa-laksa ang bilang. So ganun ang mga anghel na sa'yo. Kaya gamitin natin sila. Kaya sabi ko, Panginoon, yung lahat ng anghel ng mga anak ko, guwadyahang mabuti, baka hindi nila naipag-prayer. I-pray mo. Pinangungunahan tayo ng anghel, sabi ng Diyos kay Moses, sige, pangungunahin ko ang anghel sa'yo, pumunta ka doon. Kasi ang laging ginagamit ng Diyos mga anghel. Kasi isinugo nga yan para sa magmamana ng kaligtasan. So lagi tayo magtiwala kasama mo mga anghel. Para kang si Gacy. Relax ka lang, ang dami-daming gwardiyan kasama mo. Kaya nga ako, dami ko na kinukwento na talaga sinisigaw mo ministry. Sa motor lang, pagpabaksak na ako, ministry ng angels, bilisan nyo, babaksak na ako. Mamaya-maya, nakakaagat ako. Work of the Holy Spirit yun, pinutusan ng mga ministering angels. If you have faith, walang mawawala. If you have faith, experience the faith. Lagi, kada tayo mag-pray, ano man ang gagawin mo, i-acknowledge mo sa Diyos, pangunahan ng mga anghel yun. Kung merong mangyayaring masama doon, alam na ng anghel ang gagawin doon. Na ipakita na ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, basta't araw-araw, tiyakin mo sa sarili mo ang Espiritu kumikilos sa iyo, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.